Magandang hapon po mga mahal kong manonood. Ito si Mother Jo at ito ang Mother Jo Vlog. Para sa araw na to, itutuloy lang po natin yung ating discussion ng nakaraan. Kung maaalala po ninyo, nag-discuss ako about the 1-minute manager at kung saan meron dong isang young man or sasabihin natin na fresh graduate siya at siya ay naghahanap na isang magaling na manager. At sa kanyang paghahanap, marami siya nakausap hanggang sa isang araw po ay nakausap niya ang isang tinatawag nilang 1-minute manager. So, sa pag-uusap nila na yon, sinabi ng manager na mapapatunayan ito ng kanyang mga naging kasama sa trabaho, sabihin natin mga tauhan niya. So, nagkaroon siya ng schedule at ito na nga po yung karugtong nun. The 1-minute goals. So, yung 1-minute goals, ito po yung tatlo, ito po yung isa sa mga tatlong sikreto para sa foundation ng pagkakaroon ng 1-minute management. So, sinasabi dito na in most organizations, kapag ka tinanong mo yung mga tao, yung mga employees, ano yung trabaho nila, at kapag tinanong mo yung boss kung ano yung trabaho ng mga empleyado nila, kadalasan daw po ay nagkakaroon sila ng magkaibang sagot sa mga ito. So, sabi ng isang kausap ni young man, minsan napapahamak siya kapag ka merong isang trabaho na hindi niya nagawa, dahil hindi niya alam na trabaho niya pala. So, nangyayari po ito mga dear viewers kapag ka merong mga project o goals na hindi tamang na-disseminate ng mga boss sa mga empleyado nila. So, ito po yung naging, ito po yung mga nangyayari kaya kadalasan pumapalpak po yung mga empleyado. The 1-minute manager always makes it clear para sa responsibilities ng bawat tao at kung ano yung mga accountability ng bawat isa. So, tinanong kasi siya ng young man kung nangyayari daw ba yon dito sa company or sa team ng 1-minute manager. So, sinasabi ng kausap niya na hindi raw po. Kasi nga tinitiyak ng manager na malinaw sa bawat isa kung ano yung responsibilidad. So, sabi ng young man, just how does he do that? Paano daw yun ginagawa? So, ang sabi, simple lang, efficiently. So, kailangan efficient lang yung trabaho nila para at least nagagawa nila ito ng maayos. So, kapag sabi nga nung kausap ni 1-minute manager, ano young man, once he has told me what he needs to be done, then each goal is recorded on no more than one single page. So, sinasabi dito na yung 1-minute manager daw, napaparamdam nila sa kanila kung ano yung goal, tapos yung performance standard, dapat yung goal nila hindi lalagpas sa 250 words to express. So, sabi na young man, do you have this one-page statements for every goals? So, sabi nung kausap niya, yes. So, sabi niya uli, would there be a lot of this one-page statement para sa bawat isang tao or sa bawat isang empleyado? So, ang sinasabi ng tao ni 1-minute manager na hindi lahat ng staff niya merong one-page statement. So, sa 1-minute manager believes kasi na sa 80-20 goal setting rule, that is yung 80% daw ng really important results will come from 20% of your goals. So, that is your key areas of responsibility. So, nangyayari po ito sa hindi lamang sa kanila, kahit sa real situation po natin, sa real scenario natin, sa mga companies, meron din pong ina-apply na ganito, yung 80-20, kung maaalala po natin ang Pareto Principle, ito po yung tinutukoy dito. So, sinasabi dito na yung key result areas or responsibilities, 20% lang yon na magiging resulta na kung ano yung magiging outcome nito sa bawat company. So, kaya sinasabi dito na maybe 3 goals lang
or maximum na yung 6 na ginagawa nilang goals sa bawat company nila. So, kapag ka nagkakaroon ng special project, nagsiset din sila ng another special 1-minute goals. So, sabi dito, do you have this one-page statements for every goal? So, yes daw. Do you have this one-page statements for every goal? Ang sabi ng kausap niya, yes. So, sabi ni young man, would there be a lot of one-page statement for each person? So, tinatanong niya po dito kung meron daw bang one-page statements para sa bawat goal ang bawat empleyado or sabihin natin staff ng tao na to. So, ang sabi niya, no. The 1-minute manager believes in the 80-20 goal setting rule. That is, 80% of your really important results will come from 20% of your goals. That is our key areas of responsibility. So, sinasabi po dito ng kausap ng young man na yung 20% ng responsibilidad nila, nagkakaroon nito ng 80% outcome. 80% na kung saan magbe-benefit yung company kung nasaan sila nag-work, which is applicable din sa mga nangyayari sa atin sa araw-araw or sa mga companies. So, sabi niyo pa, maybe 3 to 6 goals in all. So, hindi po ito paramihan ng mga action plan o ng mga goals. So, meron kang minimum of 3 will do. Kung may 4 ka, kung may 5 ka, maximum of 6. Hindi rin po kasi ito paramihan ng goals or sabihin nating action plan kasi the more na madami, the more na hindi po natin magagawa ng tama or ng maayos kung ano yung mga action plan natin sa bawat problema. Yun po yung ibig sabihin dito. So, sabi ni young man, I think I understand the importance of 1-minute goal setting. Sabi niya, I sounds like philosophy of no surprises. Everyone knows what is expected from the beginning. So, ang sagot sa kanya nung kausap niya, exactly. So, ang ibig kasi sabihin dito, once na yung employee ng bawat isang organization or ng bawat isang company, so kapag ka meron silang 1-minute goal setting, meron silang malinaw sa kanila kung ano yung action plan, kung ano yung gagawin nila, so, wala nang surprise sa part nila na, nako, hindi ko alam na trabaho ko pala to. Hindi ko alam na ito pala yung gagawin. So, yun po yung ibig sabihin dito. So, sinasabi dito na lahat ng staff or member of the organization alam kung ano yung gagawin. So, sa simula pa lang ng project na gagawin nila, alam na ng bawat isa kung ano yung role na gagampanan nila. So, yun po yun. So, sabi uli ni young man, so is 1-minute goal setting just understanding what your responsibilities are. So, tinatanong niya na kapag ka ba meron ka ng goal setting, meron ka ng, alam mo na kagad kung ano yung responsibilidad mo. So, ang sabi ng kausap niya, hindi. Once we know what our job is, the manager always makes sure we know what good performance is. In other words, performance standards are clear. He shows us what he expects. So, sabi ng kausap niya, si 1-minute manager daw, tinitiyak niya na okay yung performance nila. Tinitiyak niya na makukuha ni 1-minute manager kung ano yung ina-expect niya sa bawat empleyado. So, yun yung ibig sabihin dito ng kausap ni young man. Sabi ni young man, how does he do that? Show you what he expects. So, paano niya ginagawa? Paano ginagawa ni 1-minute manager na maipakita sa empleyado niya o maiparamdam sa mga empleyado niya na kung ano yung ina-expect niya sa mga employees. So, sabi ng kausap, let me give you an example. When I first came to work here, so, may nakita na kagad siyang problema. And nakailangang solusyonan. Alam niya dapat solusyonan. Pero hindi niya alam kung ano yung gagawin. So, tumawag daw siya kay 1-minute manager. Sabi niya, Sir, I have a problem. So, sabi ni 1-minute manager, good. That's what you have been hired to solve.
So, kaya ka nandito, kumbaga sa sa mga nangyayari sa mga company, di ba? Kaya ka nandyan, kaya ka hinire, kasi para gawin yung trabaho na yan. So, sabi niya, pero sir, hindi ko alam kung paano isosolve yung problema. So, sabi ni 1-Minute Manager, one of your goals for the future is for you to identify and solve your own problems. But dahil sa bago ka pa lang, punta ka dito sa office, mag-usap tayo. So, nung pumunta daw siya sa office, sabi ni 1-Minute Manager, tell me, ano ang problema mo? So, pero gawin mo to in behavioral terms. Sabi ng employee, behavioral terms, what do you mean by behavioral terms? Sabi ni 1-Minute Manager, I mean that I don't want to hear about only attitudes or feelings. Tell me, ano yung nangyayari in observable, measurable term. So, yun, wag daw puro feelings, feeling-based statement. Like, kasi so lumalabas na parang nagre-reklamo ka lang. So, it should be daw observable, measurable term. So, ang ginawa niya, dinescribe niya yung problem sa the best na pwede niyang i-describe kung ano yung problema. So, sabi ng 1-Minute Manager, that's good. Now, tell me what you would like to be happening in behavioral terms. So, sabi niya, hindi ko alam. Then, don't waste my time, sabi ni 1-Minute Manager. Kung hindi mo masasabi sa akin kung ano yung gusto mong mangyari, wala ka pang problema. So, tama naman. So, you're just complaining, sabi niya. Ang problema exists only kung meron difference between what is actual happening and what you desire to be happening. So, ano ba yung nakikita mo sa actual at ano rin ba yung dapat na desired na nangyayari. So, yung problema is nagpa-pop up lang siya kung may discrepancy between yung actual at yung desired. Yun yung gusto mangyari ni 1-Minute Manager to identify ano yung discrepancy na yun or yung variance. So, sabi ni 1-Minute Manager din sa tao niya na newly hired, so, what are you going to do about it? So, sabi, well, I could do A. So, ito po yung first plan niya or action plan. So, if you do A, sabi ni 1-Minute Manager, what you want to happen actually happen. Kapag ginawa mo itong action plan na to, mangyayari ba? Kung ano yung ina-expect mo o yung desired. Sabi niya, hindi. Then, you have a lousy solution. Ano pa yung kaya mong gawin? Sabi niya, I could do B, I said. Sabi niya. So, but if you do B, kung ano yung mangyayari mo, na gusto mong mangyayari ba talaga? So, hindi rin uli. Then, that's also a bad solution. Ano pa yung kaya mong gawin? So, nag-isip siya for a couple of minutes. Then, sinabi niya, pwede niyang gawin yung action plan C. Pero, kung gagawin niya yun, alam niya na hindi pa rin naman yun makakasolve dun sa problema. So, kulang pa rin. So, sabi ni 1-Minute Manager, tama, you're starting to come around. So, tama, medyo nakukuha niya na or naiintindihan na daw ni employee. Is there anything you could do? Meron ka pa bang pwedeng gawin? So, maybe I could combine some of the solutions, sabi niya. Sabi ni 1-Minute Manager, that sounds worth trying. In fact, if I could do A this week, B next week, and C in another week, masosolve niya yung problema na nakita niya. So, my dear viewers, kung makikita po natin, kung paano tinuruan ni 1-Minute Manager yung tao niya, pinag-isip niya, ginaid niya para mag-isip ano yung dapat niya gawin. So, yun yung naging manner na pagtuturo niya or pagpaparealize niya dun sa employee na, ito pala yung problema ko. Pag ito yung ginawa ko, kulang pa pala. Pag ito uli, kulang pa pala. So, until ito nga, sabi niya, i-combine niya na lang daw yung mga solutions niya. So, ito po yun. Sabi, that's fantastic. Sabi ng gano'n ni 1-Minute Manager. So, thanks so much.
Sabi ng employee, you solved my problem for me. So sabi ni manager, I did not. Hindi ako nag-solve ng problema para sa iyong sarili. So, tinanong kita ng mga question na dapat ikaw pa lang sa level mo, na itanong mo na yan sa sarili mo. So, sabi niya, now, pwede ka nang umalis dito and isolve mo yung sarili mong problema on your own time at hindi sa time ko. So, magaling ka. So, tandaan mo sa mga susunod na may ma-encounter kang the same problem, alam mo na kung paano mo ito isosolve. So, yun po yung ibig niya sabihin. So, kaya kung marirealize po natin dito, si 1-minute manager, kaya maaari nating masabi na 1-minute manager siya kasi nagtuturo lang siya sa tao eh. Dinidevelop niya ng maayos yung tao kung paano mo itong paano nilang i-handle yung mga problem na na-encounter nila sa department nila maybe. Tapos sila na yung nag-iisip ng solusyon, sila na rin yung gumagawa or nag-i-implement ng solusyon na to. So kaya ang sabi nga neto, start solving your own problems in your own time at hindi sa oras ni 1-minute manager. So, at sinabi niya na magaling ka. So, next time, alam mo na kung ano yung gagawin mo. So, yun. So, the 1-minute manager showed me to solve problems so that I could not do in my own time in the future. So, yun po yung sabi ni employee na sinishare niya sa young man. So, the young man began reflecting on what he had just heard. Ito nga po yung mga natutunan niya. So, sabi ni young man, nakapagsulat siya dun sa notes niya. So, sabi niya, dapat agree on your goals. So, kung matatandaan po natin na nag-usap si employee at si 1-minute manager, so, ito yung goal niya. Ito yung dapat niyang solusyon na gawin para dun sa nakita niyang problema. So, see what good behavior looks like. So, tinutukoy po dito kasi kahit maganda yung nakita mong action plan, solution, pero yung behavior naman ng mga empleyado na mag-i-implement ng solution ay hindi maayos. So, hindi pa rin makakamit kung ano yung solutions natin or yung action plan kasi hindi nagtutugma yung behavior ng employee at saka doon sa action plan. So, sabi rin dito sa napag-usapan kanina, write out each on your goals in a single sheet of paper using less than 250 words. So, nabanggit ko nga po kanina na hindi ito paramihan ng action plan o ng goal. In just 250 words, nandun na lahat. Kahit na 3, 4, 5 o 6 na action plan pa yan. Basta hindi siya bababa o hindi siya lalagpas sa 250 words. So, read and reread each goal, which requires only a minute each time you do it. So, basahin mo, paulit-ulit mo babasahin yung goal mo para na-remind ka, ano ba yung mga action plan dapat, nasaan na ba tayo. So, pag na-review niya yung action plan niya, sabi dyan, which requires only a minute each time na binabasa niya yon. So, kung masyado po kasing marami yung ating action plan, ang haba-haba, parang isang oras ka na nagbabasa, hindi ko pa matapos yung action plan mo. So, ang sinasabi rito, few seconds or minutes lang nabasa mo na yan. Then, take a minute every once in a while of your day to look at your performance. So, ang ibig dito sabihin na na-meet mo ba yung standard na dapat ito na tayo. Day 1, dapat ito na na-accomplish. Day 2, dapat ito. Day 3, dapat ito na-accomplish. 4 and 5 and for the week. Natapos mo lahat ng action plan mo for that week. Na-implement mo para may result agad. So, yun po yung ibig dyan sabihin. So, number 6, see whether or not your behavior matches your goal. Okay, katulad nga na nasabi ko a while ago na ito yung goal mo, ito yung action plan mo, pero, yung behavior ng tumatrabaho nito, ikaw mismo or yung team mo, mabagal kumilos. Ang deadline ng isang task, dapat today nagawa to, pero hindi minonitor, napabayaan. So, hindi na kagad na-implement yung isang action plan, then umaandar po yung araw. Importante ang bawat araw. Importante yung action plan na nagagawa mo kasi yung effect po nito doon sa overall plans mo
malaki po yung effect nito at napabayaan mo siya. So, ano nangyayari po? Nadidelay. Kasi nga, yung behavior mo, maaaring patamad-tamad ka. So, yung team mo, mabagal kumilos. So, yun po yung nakaka-effect dun sa goal natin. So, yun po yung tinutukoy sa number 6. So, yun lang po for today, na sana na nagustuhan ninyo, na sana may natutunan kayo sa araw na ito. So, sa susunod naman po, i-share ko naman po sa inyo yung 1-minute praising. So, yun lang po. Please subscribe to Mother Joe Vlog. Please like and hit the bell button.